Sa mundo ng personal finance, maraming pagkakataon na magkamali tayo. Napakarami naman kasing mga tukso, lalo pa nga ngayon na lahat ng uso ay abot kamay mo na. Nandiyang tatalunin ka ng iyong emosyon, pangangailangan, at minsan pa nga pati mindset mo, nililito ka na din. Kaya sa video ito ay babahagi ko sa inyo ang 9 na financial mistakes ng mga Pinoy na huwag mong gagawin kung ayaw mong maiwan sa baba. At isa nga sa mga pagkakamali ng ibang mga Pinoy ay hindi sila nakasubscribe sa ating channel. Kaya hey, huwag ka magkamali. Subscribe with notifications on para wala kang ma-miss sa mga bago nating updates. Now, ready ka na bang malaman ang 9 na pagkakamali nating mga Pilipino pagdating sa finances? Kung ang sagot mo, then let's go. Number 1. Walang savings or emergency fund. Ang pag-iipon o pagtatabi para sa panahon ng emergency ay mahalagang bahagi ng personal finance. In fact, kapag wala kang ipon o emergency fund, hindi mo pwedeng sabihing financially literate ka. Lahat kasi ng pinaghirapan mo sakaling magkaroon ng emergency ay siguradong masasaid lamang. Isa sa mga kasabihan nating mga Pilipino na kapag nag-iipon ka daw, may pinaghahandaan ka daw na hindi maganda. Emergency o inaasahan mo daw na may mangyayaring masama. Pero hindi ba mas nakakatakot na kapag may nangyaring hindi maganda ay hindi ka handa at aasa ka na lamang sa tulong mula sa mga kaibigan at kapamilya at minsan pa umaabot ng social media. Huwag mong hayaang ang kamaliang ito ay mamuhay sa iyong mga desisyon sa buhay. Matutong paghandaan ang mga bagay na hindi tiyak. Number 2. Baon sa utang at walang planong magbayad. Napansin mo rin ba sa mga katrabaho mo o mga kakilala na first resort lagi nila sa tuwing may pagkakagastusan ay ang pangungutang? Bagaman may mga pagkakataon na maaari mong gamitin ang utang para sa isang negosyo, pero wag itong takbuhan sa panahon ng kagipitan. Pagdami kasi ng utang, paghirap din ang pagbabayad ng mga ito, kaya nga minsan may iba pang tumatakas na lamang sa mga utang. Ang pagkakaroon ng maraming utang na hindi kayang bayaran ay maaaring magdulot ng stress at maging hadlang sa pag-unlad ng iyong kabuhayan. Kung marami kang utang sa ngayon, kausapin mo mga pinagkakautangan mo at pagsikapang bayaran kahit paunti-unti. Number 3. Hindi nagbabudget. Ang kawalan ng maayos na budget ay isa sa pinakakaraniwang pagkakamali sa personal finance. Hindi kasi naituro sa school dahil maging ang ating mga guro ay salat din sa kaalamang ito. Maglaan ng oras para isulat ang isang malinaw at detalyadong budget para makita mo ang tunay na itsura ng cash flow mo, yung papasok at palabas na pera. Napansin niyo rin ba na kapag namamalengke, bagaman naglalaan tayo ng budget na ito lamang ang gagastusin mo, madalas napapasobra? Hindi kasi detalyado. May iba pang mga factors na hindi na ililista, tulad ng pamasahe, tubig, sakaling mauhaw, mga eco bags, at minsan yung biglaang pagtaas ng presyo mula sa expectation mo. Ugaliing mag-budget at siguraduhing susundin ito. Number 4. Walang life at health insurance. Mahal mo bang pamilya mo? Gugustuhin mo bang mahirapan sila kapag ikaw ay nagkasakit o namatay? Ang life at health insurance ang isa sa mga kinatatakutan nating mga Pinoy. Ewan ko ba ba't pakiramdam ko kapag may life insurance ka, nafu-foresee mo na ang kamatayan mo. Kaya nga ang daming Pinoy na ayaw nito dahil sa paniniwalang ito. Nung panahon ng pandemic, ang daming nawala at karamihan sa daing ng pamilya ay paano na sila? Kung sana'y napaghandaan ng mga ganitong sitwasyon, di sin sana'y kahit anong mangyari sa iyo ay maginhawa pa din ang buhay ng pamilya mo. Alam mo bang sa halagang 50 pesos kada araw ay maaari mo nang isecure ang future ng pamilya mo? Huwag mong hayaang ang financial mistake ng mga nauna sa atin ay financial mistake mo din. Matuto mula sa pagkakamali nila. Number 5. Hindi nila leverage ang utang. Kapag may utang, mahalagang maging responsable sa pagbabayad nito. Iwasan ang pagkakaroon ng utang na ginagastos lamang sa mga walang kwentang bagay. Yung mga bagay na hindi nag-generate ng income. Alam mo bang maaari kang umasenso sa pamamagitan ng utang kung ikaw lamang ay magiging matalino sa pag-handle nito? Bagaman sinabi ko kanina na isa sa mga financial mistake nating mga Pilipino ay ang pangungutang. Subalit ang pangungutang na iyon ay yung mga bagay na hindi pinaghandaan, mga utang na nauuwi sa luho at mga utang na hindi nagmumultiply ang pera. Isa sa mga videos na gusto kong mapanood ninyo ay ang video ng Melvin Vlog kung saan in-explain niya kung paano mo magagamit ang utang para maging income. Yung self-liquidating asset tulad ng apartment, groceries, bigasan, buy and sell ng lupa at marami pang iba. Number 6. Mahilig sa mga bagay na bumababa ang value.
Lifestyle inflation. Palagi nating naririnig ito at marami na din ang nag-attempt na ipaliwanag ito. Pero kahit gaano pa karaming tao magpaliwanag nito sa'yo, kung ikaw sa sarili mo ay hindi aminado na kulong ka sa ganitong lifestyle, baliwala mga ito. Ito yung pagtaas ng sahod, pagtaas din ng lifestyle. Dati nung minimum wage earner ka, kontento ka na sa commute at pagbabaon ng lunch mo. Pero nung na-promote ka at tumaas na ang sahod mo, kumuha ka na ng hulugang kotse at sa labas ka na din madalas kumakain. Noong maliit ang sahod mo, nakakapagtabi ka pa ng 1,000 kada buwan. Pero nung tumaas na, nakakapangutang ka pa kapag petsa de peligro na. Ang kamaliang ito ng karamihan sa ating mga Pilipino ay sanay magsilbing aral sa marami sa atin. Huwag tayong mahilig sa mga material na bagay na bumababa ang value kalaunan tulad ng cellphones, kotse, laptop, mga bagay na luho lamang at dala lamang ng makabagong panahon. Mag-invest ka sa mga bagay na tunay na magpapalago ng buhay mo. Real estate, insurance, properties, mga investment na nag-grow over time. Number 7, ayaw mag-invest. Tulad nga ng nabanggit natin sa number 6, mag-invest ka. Isa kasi sa mga financial mistake ng marami sa atin ay ang kaisipang ang investment ay isang scam. Merong scam investment, kaya nga aaralin mo muna ang mga papasukin mong investment bago ka magbitaw ng pera, 'di ba? Sa kahit anong larangan, pag involve ang pera, dapat sigurado ka. Just because nagpo-post sila ng mga patunay na kumita, kikita ka din. Ang investment ay hindi one size fits all. Iba-iba din kasi ang risk appetite natin. Ito yung perang kaya mong mawala sa'yo. Iba-iba ang level natin pagdating dyan. Kaya mahalagang bago ka mag-invest is you do your own research para wala kang sisihin kundi sarili mo lamang kapag nag-fail ito. Number 8, kapag malaki ang kita, all in. Do not put all your eggs in one basket. Kahit gaano pa kalaki ang kita niyan, hindi mo dapat ilagay lahat ng pera mo. Marami kasi sa atin ang merong fear of missing out o mas kilala sa tawag na FOMO. Kaya kung saan meron malaking kitaan, all in. Masyadong risky ang ganitong attitude. Ang isang basket na puno ng itlog, kapag bumaliktad, most likely lahat ng itlog ay mababasag. So ganun din sa investment. Kapag inilagay mo ang lahat ng iyong pera sa isang investment, kapag nag-fail ito, paano na? Kaya maraming OFWs ang umuuwi na said gawa ng mga ganitong investment. Sila kasi yung may gustong makapag-ipon ng malaki sa lalong madaling panahon dahil malungkot ang malayo sa pamilya. Kaya gagawin ng lahat mapabilis lamang ang pag-uwi. At nakakalungkot isipin na kumakagat sila sa mga aggressive investments na madalas buong savings nila ang inilalagay. Number 9, walang plano sa retirement. Bahala na si Junior pagtanda natin. O aahon naman tayo sa hirap kapag nakapagtapos na si May. Ito ang kaisipang matagal nang gumagapos sa ating mga Pilipino. Planuhin natin ang ating retirement at wag nating ibigay ang responsibilidad na ito sa ating mga anak o apo. Ayaw mo bang mag-retire sa edad na 40 or 50? Hanggang sa retirement age mo na 60, gugustuhin mo pa din bang maghikahos? Hayaan nating magdesisyon ng ating mga anak kung tutulong sila kapag sila'y nagkatrabaho na. Huwag natin itong puwersahin just because yun ang sinasabi ng ating komunidad. Paghandaan natin ang ating retirement tulad ng pag-i-invest sa life at health insurance o pagbabayad ng kontribusyon sa SSS at pag-ibig. Ang pag-iwas sa mga nabanggit na pagkakamali ay magbibigay daan sa iyo na makontrol ang iyong pinansyal na kalagayan at mas maraming opportunity ang darating sakaling maiwasan mo ang siyam na ito. Mahalagang maging responsable at magplano ng maayos upang masiguradong ang iyong pinaghirapan ay mapunta sa mga maayos na investment na magdadala sa iyo ng tagumpay sa iyong hinaharap. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.